Justice, ako rin po ang naging close in security ni Secretary de Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora de Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary de Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January, nung 15 lang, nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko. Kasi sa ATM ang swelduhan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Si Jonel Sanchez po. Yes, ma'am. 0917-842-2759. Oh, ano po nakasulat dyan sa contacts mo? Kanino yan? Ano nakasulat? Kung ano lang yung nakasulat, pakibasa mo lang. Kanino yan? TL po. TL? Yes po. Ano ibig sabihin ng TL? Tita Lai po, Your Honor. Tita Lai. Kasi sa amin minsan TL, true love, o minsan tululaway, o so Tita Lai yan, TL. Hindi nga. Para maliwanag. TL. And for the record, I have here... Sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag?
Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir. Pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Ay, Honor, hindi. you have 1 minute more. Mr. Chairman, there are a lot of congressmen who waive their time slot in my favor. And to name them, Go ahead, please. I am referring to Congressman Strike Revilla. 3 minutes. I am referring to Congressman Teves. 6. And as may be necessitated, the time allocation of Congressman Alvarado. So you have 10 minutes more. Thank you. Yung plain lang, bibili kami ng isang quart na pintura, tapos isusulat lang naman namin both Duterte for President. Tapos sa taas kay ma'am, si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary de Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am de Lima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am de Lima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi niyang nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Ito ang presidente ko, ito ang sagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary de Lima po? Punyeta ka. Sabi niya sa akin. Order. Erwin Espinosa. Sabi mo nung tinanggap mo yon, Sabi mo kanina, hindi ka naman sumuko, nahuli ka. Yes, Your Honor. Sa makatwid, yung pagpunta mo rito, hindi naman talaga voluntaryo sapagkat nahuli ka nga. Opo, Your Honor. Paano ngayon yan? Yung pagkakagawa ng salaysay mo dito sa loob mismo ng House of Representatives, pwede bang sabihin mo na dito ay
voluntaryo mo nang nagawa. Kasi medyo baka mahirap paniwala. Pwede bang sa akin katumingin muna sa huling pagkakataon kahit na wag ka ng bulungan ng abogado mo, para lang malaman natin talagang totohanan na to, pare. Ano yung tanong, sir? Kasi nakuha yung salaysay mo dito na. Paano mo mapapaniwala ang Kongreso na sa puntong ito ay voluntaryo na sapagkat yung pagkakahuli sa'yo? Hindi Dito na naman. po kasi ako diniretso, sir. Kaya dito na po ako pinagawa ng abitibit Yun po, na nga, sir. ang gusto lang naming makita ngayon, mapatunayan na ang talagang pagkakakuha ng salaysay, talagang iyong-iyo talaga. Kasi importante yun eh. Opo, Lahat ng gagawin natin, kami dito sa Kongreso, kung ang pagbabasihan namin, hindi naman totoo, kahit anong gawin namin, mamamali rin kami pagdating ng araw. Kaya importante. Opo, sir. 2 hanggang 3 buwan na magkakilala kayo ni Secretary De Lima, nahulog na ang loob nyo sa isa't isa. Tama? Tama po, sir. Sino ang unang nahulog ang loob? Ikaw o si Secretary De Lima? Ako po. Ako po, sir. Ikaw ang nahulog ang loob. Opo, sir. Alam mo na nung mahulog ang loob mo, ilang panahon naman ang dumaan para mahulog na rin ang loob niya sa'yo? Mga, siguro, sir, mga 1 buwan din. Isang buwan. Opo. Alam ni De Lima, ni Secretary, ni Senator De Lima, may asawa ka, di ba? Alam niya po, sir. Yung asawa mo, sinabi mo ba na nahulog ang loob mo kay Secretary De Lima? Sa panahong yung, sir, hindi po, sir, kasi nasa probinsya po sila, nasa Negros po sila. Kailan nalaman ng asawa mo na meron kayong relasyon? Matagal po, sir, na itinago ko muna sa kanya. Kaya mo tinago sapagkat kahit sabihin nating dalisay, tapat at wagas, ito ay isa pa ring bawal na pag-ibig. Opo, sir. Narinig mo kanina yung tanong at sinagot ni Secretary Aguirre na isa sa mga nalalabag na batas ay yung concubinage. Di ba? Kasi may asawa ka, ibinahay mo sa isang lugar, meron sa Pangasinan, meron sa Parañaque, nagsama kayo. Siyempre, sa mga tao, scandalous circumstance yun. At alam niya rin may asawa ka. Ito yung mga elemento ng Yes, sir. concubinates. Maliban doon, alam mo rin ba na maaari siya magkasala doon sa krimen na kung tawagin natin ay adultery? Kasama ka rin doon. Yes, sir. Yun, madaling patunayan yun. Kasi, pag ang babae, alam niya na may asawa yung lalaki, isang elemento yun. Mas madaling patunayan yun kaysa concubinates. Yes, sir. Pero, ang mahirap lang dito sa concubinates, ang asawa mo lang ang pwedeng magdemanda sa kanya, hindi kahit sinong tao. So, sa dalawang ano na yon, parehong may kasalanan, di ba? Yes, sir. No. So, sabi mo kanina, tapat, wagas at dalisay. Pero, may nasabi ka rin na ipagkakanunlo ko na rin siya dahil sa batas. May sinabi ka kanina, di ba? Opo, sir. Parang hindi magkatugma kasi pagka wagas, dalisay, at saka tapat, meron silang sinasabing love conquers all. Paano natin i-reconcile yung kung tapat, kung wagas, kung dalisay, kahit na susuungin mo eh. May pagtanggol mo lang yung babaeng minamahal mo, di ba? Parang mahirap naman paniwalaan, Ronnie, na maniniwala akong tapat. Maniniwala akong dalisay ang pagmamahal. Pagkatapos, kaya mo rin siyang talikuran. Paano kaya ito? Pwede naman po yun, sir, kasi yung sinukli nga niya po sa akin na tapat kong pag-ibig at dalisay ay hindi niya nasunod din. Kahit na, kung dalisay at nga, kahit na, di ba, kailangan mo magsakripisyo eh. Mahal mo yung tao eh.
Di ba? Opo. Kahit buhay mo nga ibibigay mo sapagkat tapat at dalisa at wagas ang pagmamahal mo. Bakit nung dahil lamang sa ikaw naman ipinalitan ka ni kay Christopher Warren Christopher. Mas maganda ba lalaki sa'yo yon? Magandang lalaki siya, saka Oo, matangkad. wala kang dapat na ipagkano. Ronnie, gwapo naman pala yun. Ngayon, alam mo, Ronnie, ang peligroso kasi ngayon dito, ito, yung relasyon ninyo, public knowledge. Ngayon, pwede mong gamitin yung pagiging malapit mo at may karelasyon mo sa kanya para sa pansarili mong kapakinabangan. Halimbawa, sasabihin mo sa amin na, puntahan mo si Kerwin. May kukunin ka sa kanya. Pero sa totoo lang, kanina may nagpakita ka ng text messages, pero dito, wala ba kahit isang text message lang na pwede mong ipakita sa amin na tinext ka niya? Ano bang tawagan nyo? Love po. Halimbawa, love, pumunta ka sa kunin mo yung kay Kerwin. Wala ka bang ipakikita sa amin? Kahit isa lang. Wala na po akong cellphone, sir. Hindi, ang ibig ko sabihin, meron ba? Mayroon, sir, kung hindi nasira yung cellphone ko sa kabundukan. Meron siyang, meron kang kunyari, makukuha natin, mariretrieve natin. Merong mga instruction sa text messaging na love. Kasi 5 beses, sabi mo Opo, sir. Yun ang peligroso kasi. Pwede mo kaming pwedeng papaniwalaan na sa kanya galing yun. Pero sa kabilang banda, pwede kasing paniwalaan din na baka wala siyang alam dahil sa, alam mo, pera na ito Pwedeng pumasok ang sarili mong At yung interest. inuutosan po niya ako, sir, hindi niya dinadaan sa text. Yun na nga ang sinasabi ko. Kung may text lang, madali na natin ngayon. Wala na tayong pagtatalo. Tama. Ngayon, sabi mo, hindi mo ba alam yung binibigay pera? Sabi mo Your ba Honor, please wrap up. Yes. Hindi mo alam talaga na pera? Hindi ko po kasi tinitignan, sir. Sinasalat ko lang po talaga. Hindi yung ginagano, ay, tira. Hindi po. Oo nga, hindi mo alam na pera. Kaya, alam kong pera yun dahil inaano ko po, sir. Mas reliable yung salat mo kaysa tingin mo. Kasi kung titignan ko kasi, sir, hindi ko rin makikita. Kasi nakatuping ganon, tapos naka-stapler siya.